implementasyon ng programang ito ay nabigyan ng aming paaralan ng parangal ng Kagawaran ng Edukasyon noong Marso 2011. Sa layuning magamit at mapagyaman ang lupang laan sa paaralan, lahat ng bakanting lupa ay tinamnan, hindi lamang ng gulay, prutas at higit sa lahat ang puno na siyang alay sa inang kalikasan. Ngayon'y naging itim ang mga duming ating kinalat sa hangin. Sa langit, huwag na nating paabutin, upang kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman, may mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Walang paraan upang mahulaan kung saan at kailan mismo mangyayari ang mga kalamidad, sa kritikal na oras, bago, habang at pagkatapos ng pangyayari. Maaasahang tinig at serbisyo ng bawat tao ay maaaring literal na bagay ng buhay at kamatayan para sa mga unang tagatugon, at ang mamamayan ang kanilang unang poprotektahan. Gumawa ng mga hakbang upang magpalakas at makapaghanda para sa mga kalamidad na maaaring dumating. Ito na ang sumunod na programa ng aming paaralan, ang pagsasanay kung ano ang gagawin sa oras ng kalamidad. Bagamat bagyo lamang ang palagiang dumaraan sa aming lugar, sinika pa rin namin na pag-aralan ang iba pang pagsasanay, tulad ng lindol. Ang nasa larawang ito ay isinagawa noong Hulyo 15, 2011 at patuloy pang gagawin taon-taon. Bagamat mahirap ang pagsasanay na ito, bakas pa rin sa aming mukha ang saya dahil meron kaming natutunan sa pagsasanay na ito. Mahalaga ang pagtuturo ng ganitong pagsasanay, lalong-lalo na sa ganitong kalamidad, at pinangungunahan ito ng mga guro sa agham at pinaliliwanag din nila kung bakit ito nangyayari. Layunin ito na siguraduhin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pa, bago at pagkatapos ng lindol, upang sanayin ang mga guro at mga mag-aral
sa mga tamang gawain pagkatapos ng lindol. Hindi lang namin pinag-aralan kung paano maililigtas ang aming sarili sa mga kalamidad, kundi nagtalaga ang aming paaralan ng pagsasanay sa laranang pagbibigay ng paunang lunad. Ginawa ito upang matutunan kung paano maihanda ang sarili at makatulong sa iba sa mga biglaang aksidente at kalamidad. Mahirap man, subalit ang lahat ay nasiyahan sa ganitong uri ng pagsasanay dahil natuto raw sila kung paano ito gawin at pahalagahan. Dahil ang lahat ay naniniwala na kung may pagpupursige ka, matututo ka sa anumang gawain na gusto mong matutunan. Dahil sa pagsisikap ng mga mag-aaral, mga guro at mga magulang, naging matagumpay ang lahat ng mga programang ito. Mahirap man, subalit ang lahat ay umaasa na ito ay patuloy na maisa sa katuparan tungo sa mas lalo pang ikagaganda at ikauunlad nito. Sa kasalukuyan ay kabi-kabila ang panawagan sa pagsulong at pagsagot sa naghihingalong iyak ng inang kalikasan. Ang kalikasan na siya nagbibigay buhay at patuloy na nagmamantini ng ating mga pangangailangan sa kabila ng hirap nitong nararanasan. At bilang pagsagot sa panawagang ito, ay patuloy na isinisulong ng Sangay Southeastern High School ang pagtatanim ng punong kahoy at pag-aalaga sa mga nauna ng itinanim bilang pagpupursigis laban sa global warming at mapagpunyagian ang labang ito para sa mga susunod na henerasyon. Alinsunod sa kautusan ng Kagawaran ng Edukasyon at bilang pagsagot sa hibik ng inang kalikasan ay aming isinasagawa ang isang mag-aaral, isang puno project. Kami ay nagtayo ng mini nursery para sa aming itatanim. Kasama na rin dito ang pagtatanim ng mga prutas at tunayon. Mabining simoy ng hangin, mapriskong tanawin, at tahimik na kapaligiran sa isip at pusong pagod. Ito ay aming alay. Ito ang naging bunga ng pagsisikap, pagtutulungan, at pagpapahalaga ng lahat. Isang malaparaisong lugar sa sulok ng bansa. Dahil sa pagpapanatili ng pagkakaisa, naging maganda at napanatili ang kagandahan ng aming paaralan. Dahil dito, maraming sumunod na magandang nangyari. Dahil sa kagustuhan ng mga namamahala ng paaralang ito na maging produktibong mag-aaral ang bawat isa, nagkaroon ng mga aktibidad ang aming paaralan. Ilan na rito ang pagpapahalaga sa pagpapakita ng kagandahang asal at ginawa din ng lahat ng mga bigyan ng pantay-pantay na pagtrato ang bawat mag-aaral. Gumawa din sila ng mga aktibidad na kung saan maiwasan ng mga mag-aaral ang palagi ang pagliban sa klase. Itinuro rin sa lahat ang maging mapagmatsyag at mapagpahalaga sa kapaligiran. Layun din ng pahalang ito na turuan ang mga mag-aaral na maging magaling sa lahat ng aspeto ng buhay. Sinanay rin kaming maging isang huwarang estudyante, hindi lang sa pagiging estudyante, kundi maging isang huwarang leader sa ngayon at sa hinaharap. Tinuruan din ang lahat na maging magaling, mapa-akademiko man o pisikal na kalagayan. Layunin din nila na makapagbigay ng mataas na antas ng edukasyon dahil sa paniniwala ng mga guro na ang batang may kaalaman, anumang pagsubok sa buhay, siya ay kayang lumaban. Ako po si Nilmar Kundat, ang tagapagkwento sa ika-4 na taon.